Let's open the Bible, Exodus chapter 25. Buksan po natin yung Biblia sa aklat ng Exodo chapter 25. Exodus chapter 25, verse 8. Sa Exodo chapter 25 verse 8 po. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ikagawa nila ako ng isang santuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. So from Exodus chapter 25 to 31, God called Moses to the mountain of Sinai and gave him the design of the tabernacle. Mula po sa aklat ng Exodo chapter 25 verse 35 to 39, si Moses po ay nasa bundok ng Sinai at iniutos po ng Panginoon Diyos sa kanya yung pong pagtatayo ng tabernakulo. And when he came back to Israelite, from chapter 35 to 40, according to this design and the word of God, he and Israelite really make the tabernacle. At doon naman po sa verse 35 hanggang verse 40, No. Chapter. Sorry po. Doon po sa chapter 35 at 40, nung pong pagbalik ni Moses doon po sa mga Israelita, ibinigay na po yung pong disenyo para po yung mga Israelita ay nakapagtayo na po nito pong tabernakulo. So we're gonna study the tabernacle for some weeks. Kaya pag-uusapan po natin ang tungkol po sa tabernakulo ng ilang linggo po. Here is the reason why God gave the tabernacle to Israelite. Meron pong dahilan kung bakit ibinigay po ng Diyos sa mga Israelita yung pong tabernakulo. Let them make me a sanctuary. Sanctuary indicates the tabernacle, and I may dwell among them. Sabi po, igawa nila ako ng isang santuaryo. Ang santuaryo ay kumakatawan sa tabernakulo. Sabi po, upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. God is holy, Ang Diyos po ay banal. and Israel people are sinners. At ang mga Israelita, sila po ay makasalanan. So holy God cannot stay in Israel. Kaya ang banal po na Diyos ay hindi po makakapanirahan sa mga Israelita. That's why God gave them the tabernacle. Kaya binigyan po sila ng Diyos ng tabernakulo. Through the tabernacle, Israel people can be forgiven. Kaya sa pamamagitan po ng tabernakulo, ang mga Israelita ay mapapatawad. And through the tabernacle, God can have the fellowship with the Israelite. At sa pamamagitan po ng tabernakulo, magkakaroon po ng fellowship sa pagitan ng Diyos at ng Israelita. That's the way for God, holy God, to dwell in Israel. Ito po ang paraan ng Diyos para makapanirahan sa mga Israelita. Actually, tabernacle is the shadow of Jesus Christ. Sa katunayan, ang tabernakulo ay anino ni Jesucristo. It's also shadow of the born-again Christian. Ito rin po ay anino ng mga Kristiyanong na ipanganak na muli. So, the holy God cannot stay with sinners, Kaya ang banal na Diyos ay hindi makakapanirahan kasama ng mga makasalanan. but through Jesus Christ, the way to open to stay together. Pero sa pamamagitan po ni Jesucristo, ang magiging paraan para makapanatili kasama po tayo. So, the only way for God to stay with the sinners is Jesus Christ. Kaya ang paraan po ng Diyos para makapanirahan kasama ng mga makasalanan ay ang tanging Panginoong Jesucristo. Because of Jesus, we are forgiven. Dahil kay Jesus, tayo po'y napatawad. Because of Jesus, we can have a fellowship with God. Dahil kay Jesus, nagkaroon na po tayo ng fellowship sa Diyos. So, the reason why God sent His only begotten Jesus Christ to this world is to dwell in us. Kaya ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang Panginoong Jesucristo ay para makapanirahan siya na kasama po natin. And so the tabernacle is the place for forgiveness of sins. Kaya ang tabernakulo po ay lugar para sa kapatawaran ng mga kasalanan. And tabernacle is the place of the fellowship between God and Israelite. At ang tabernakulo ay lugar kung saan mayroon pong fellowship sa pagitan ng Diyos at ng mga Israelita. It has many names. Napakarami pong pangalan. So don't be confused even though there are many terms. Kaya wag po kayong malito kahit na napakarami po nitong mga ibig sabihin. The tabernacle is called the sanctuary, tent, and tent of meeting, tent of testimony.
Yung pong tabernakulo ay tinatawag na santuario, tabernakulo, tolda, tolda ng pagtitipunan, tolda ng pagbibigay ng patotoo. And the size is 50 cubits and 100 cubits. Yung sukat po nito ay umabot po ng 50 cubits at umabot ng hanggang 100 cubits. So when I calculate, the 1 cubit is 45 or 50 centimeter. So when I calculate, at least more than 1,000 square meter. Kaya nung ako po ay subukat ito, yung isang cubit pa lang po ay umaabot ng 45 hanggang 50 centimeter. Kaya ito ay sumatotal na 100 o na 1,000. And we can divide the three area in tabernacle. At maaari po natin itong hatiin sa tatlong bahagi. When the people enter the tabernacle, there is the outer courtyard. Kaya pag ang mga Israelita ay papasok doon po sa tabernakulo, mayroon pong outer courtyard And there is a holy place. at mayroon pong dakong banal. And when we enter the holy place, inside the holy place, there is another room. That's the Holy of Holies, the most holy place. Kaya kapag papasok pa po sila doon po sa may dakong banal, mayroon pa pong tinatawag na dakong kabanal-banalan. And there are, so the 3 area and 7 instruments. Kaya mayroon pong 3 lugar at mayroon pong 7 mga instrumento. 7? Oh. The first instrument is the altar of burnt offering. Kaya ang unang instrumento, yung pong altar ng handog na sinusunog. And the second is a laver, At yung pangalawa naman po, yung pong laver, water laver. o yung tubig ng bukal ng tubig. So Israel people gave the offering and the burnt in the altar of burnt offering. Kaya ang mga Israelita ay nagbibigay ng handog para po doon sa altar, pang handog po sinusunog. And the priest washed his body in the water laver. At ang mga pare, sila po ay naghuhugas ng kanilang katawan, wala po dito sa bukal ng tubig. And when he entered the holy place, there are 3 instruments. At kapag sila po ay papasok doon po sa dakong banal, mayroon pong 3 instrumento. There is a lampstand. Mayroon pong lampstand, And there is a table of showbread at mayroon naman pong mesa para po sa tinapayan, and altar of incense. at yung pong altar ng insenso. And when we enter the most holy place, there is the Ark of Covenant. At kapag papasok na po sila sa dakong kabanal-banalan, andun po yung kabanantipan. And the cover of the Ark of Covenant is called the mercy seat. At yung pantago naman po doon po sa kabanantipan ay tinatawag na luklukan ng awa. So these all instruments and the old area indicates Jesus Christ. Kaya lahat po ng instrumento po na to, pati po yung mga lugar ay kumakatawan kay Jesucristo. And also it indicates how our Christian life should be. At ito po ay kumakatawan kung paano dapat tayo maging Kristiyano. So when we see the arrangement of the 7 the older instrument is the shape of the cross. Kaya kapag susuriin niyo po yung pong 7 instrumento po na ito, makikita niyo po yung hugis ng cross. So that is really the shadow of Jesus Christ. Kaya ito po talaga ay anino na Jesucristo. And in outer yard, there is a altar of burnt offering. It indicates the sacrifice of Jesus. Kaya doon naman po sa outer yard, nandoon po yung altar ng handog na sinusunog. So through sacrifice of Jesus, we are forgiven. Kaya sa pamagitan po ng sakripisyo ni Jesus, tayo po yung napatawad. Then we have to live holy because we became holy. At kailangan natin mabuhay ng banal dahil ang Panginoon ay banal. Like a priest washed his body in the bronze laver. Gaya po ng mga pare na naghuhugas ng kanilang katawan doon po sa tansong laver. And here, after we get salvation, the holy place indicates the serving the Lord, and the holy place is the place to serve the Lord and have a fellowship.
At pagkatapos naman po na tayo po maligtas, dito po sa dakong banal ay tinatawag po na paglilingkod at pagkakaroon po ng fellowship. So how can we serve the Lord? Kaya paano po natin mapaglilingkuran ng Panginoon? The table of the showbread indicates the word of God. So without word of God, we cannot get strength and serve the Lord. At yung pong table of shewbread, ito po yung kumakatawan ng salita ng Diyos. Kaya kung wala tayong salita ng Diyos, hindi po tayo makakapaglingkod sa Panginoon. And in the tabernacle, there is no window. At doon po sa tabernakulo, wala pong bintana. So without the lampstand, there is no light. Kaya kung wala po yung pong ilawan, wala pong liwanag. So without born-again Christian, in this world, there is no light. Kaya kung wala po ang mga naipanganak na muli ng mga Kristyano dito po sa mundo, wala pong liwanag. We should shine the light. Kailangan po natin paliwanagin yung pong ating liwanag. And altar of incense indicates the prayer. At yung pong altar ng insenso ay kumakatawan sa panalangin. So through the word of God, prayer and fellowship and the light and good example, we can serve the Lord and have a fellowship together. At sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, pananalangin, at sa pamamagitan po ng fellowship o ng liwanag, mas higit pa po natin mapaglilingkuran ng Panginoon, mapaglalingkuran po ang Panginoon. And then there is a most holy place. At andito po yung dakong kabanal-banalan. That's the deepest part and most important part in the tabernacle. Ito po yung napakalalim at importanteng bagay dito po sa tabernakulo. In this deepest place, we can have the deep and personal fellowship with God. Kaya doon po sa kalaliman ng lugar po ng tabernakulo, maaaring po magkaroon tayo ng malalim din po na pakikipagtipon sa harapan po ng Diyos. So some born-again Christians stayed in the only outyard. Yung pong mga ilang Kristiyano po ay nananatili lang po sila doon po sa may labasan. They only get salvation. Naligtas lang po sila. And some brethren entered up to the holy place. At yung ibang mga kapatid ay nakapasok doon po sa dakong banal. So they attend the church and have a fellowship with the brethren and they serve the Lord. Sila po ay umaattend ng church, naglilingkod sa mga kapatiran, pati po sa Panginoon. But we have to enter up to most holy place. Pero kailangan pa po natin makapasok pa doon po sa dakong kabanal-banalan. We must not forget the personal fellowship with God. Hindi po dapat natin makalimutan yung ating personal na pagtitipon sa harapan po ng Diyos. God really wants to have the personal fellowship with each one of us and dwells in us. Nais po talaga ng Diyos na magkaroon pa ng higit na fellowship kasama siya at manirahan sa loob po natin. So where do you stay? Kaya saan po kayo mananatili? Outyard? Holy place? Or most holy place? Sa may labasan po ba? Sa dakong banal o sa dakong kabanal-banalan? Let's look at the Song of Solomon. Tingnan Song po- of Songs. Tingnan po natin sa aklat ng awit ng mga awit. Song of Songs, chapter 1, Sa aklat ng mga awit, awit ng mga awit, chapter 1, verse 1 and 2. Would you read? ang awit ng mga awit na kay Solomon, hagkan niya sana ako ng mga halik ng kanyang bibig, sapagkat mas mabuti kaysa alak ang iyong pag-ibig. Up to verse 2. Yes po. Oh. So in verse 2, let him kiss me with the kisses of his mouth. It means they touch it. It means that indicates that we get salvation. We become one body with Holy Spirit. Kaya sabi po sa verse 2, hagkan niya sana ako ng mga halik ng kanyang bibig. Ibig sabihin, nagkaroon po sila ng paghahawakan. Pagkatapos na tayo po yung maligtas, nagkaroon tayo ng pagiging malapit sa Diyos. Then God wants to guide us to His private place. At pagkatapos nais ng Diyos na patnubayan tayo mula sa kanyang pirabadong lugar. Verse 4, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Palapitin mo ako sa iyo, magmadali tayo, dinala ako ng hari sa mga silid niya. Kami ay matutuwa at sa iyo'y magsasaya. Aming itataas ang higit kaysa alak ang pag-ibig mo, matuwid ang pag-ibig nila sa iyo. So, the king has brought me into his chambers. Kaya sabi po, ang hari ay dinala ako sa kanyang silid. Chamber indicates the most private place. Yung silid po ay kumakatawan sa piribadong lugar. Some other versions, when I check, is translated the bedroom.
Kaya yung pong ibang salin ay kumakatawan doon po sa lugar ng kwarto. So when the woman and man get married, they stayed in the bedroom together. Kapag ang babae at ang lalaki ay kinasal, sila po ay mananatili sa silid ng kwarto. Even though nobody listen and nobody can join their fellowship, these husband and wife have the very private fellowship. Kaya kahit wala pong nakikinig sa kanila o wala pong nakikilaho kasama po nila, eto pong mag-asawa na ito ay nagkakaroon ng birabadong fellowship. So when we get salvation, God really wants to have the personal fellowship with us. Kaya pagkatapos na tayo po ay maligtas, nais po ng Diyos na magkaroon tayo ng higit na fellowship sa Kanya. God wants to hear our concern and our difficulties. Nais po ng Diyos na mapakinggan yung lahat ng ating mga paghihirap at yung ating mga problema. God wants to hear our plans. Nais din po ng Diyos na mapakinggan yung ating plano. And God wants to tell us His plans. At nais din po ng Diyos na sabihin kung ano po yung kanyang plano. He wants to tell us how much He still loves us. Nais niyang sabihin sa atin kung gaano niya tayo kamahal. So, even though we get salvation, we have to serve the Lord and abide in the church. Kaya kahit na tayo po inaligtas, kailangan po natin maglingkod sa Diyos at manatili sa loob ng iglesia. And when we enter the holy place, we have to enter the most holy place in order to have the deep fellowship with God. At kapag nakapasok na tayo sa dakong banal, kailangan pa po natin makapasok sa dakong kabanal-balalan para higit na magkaroon po ng fellowship sa Diyos. And we're gonna study the holy place is made by the board. Let's look at the Exodus chapter 26, verse 15. Punta po tayo sa aklat ng Exodus chapter 26 verse 15. Exodus chapter 26, verse 15. Sa Exodus po 26 verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Igagawa mo ang mga patayong haligi, ang tabernakulo mula sa kahoy na akasya. So this board is made of acacia wood, Kaya ito pong kahoy na ito ay gawa sa kahoy ng akasya. and the foundation of this board is the silver socket. At yung pong pundasyon naman po nito pong kahoy na ito ay mayroong pong silver na... Verse 19, let's look at the verse 19. Kaya punta po tayo sa verse 19. Would you read? At 4 na pong patungang pilak upang ilagay sa ilalim ng 20 haligi. 2 patungan sa bawat haligi na ukol sa 2 mitsa nito. At 2 patungan sa ilalim ng ibang haligi para sa 2 nitong mitsa. So foundation of the board is the sockets of silver. Kaya ang pundasyon po nito pong kahoy yung pong patungang pilak. And all the board should be abided with the bars. At lahat po ng patungan nito ay kailangan manatili sa pamamagitan ng bars, ng mga bar po na ito. Here, this is the board, and there are 48 boards. Ito po yung board po na ito at mayroon pong 48 na board. And the foundation of the board is socket of silver. At yung pong pundasyon ng mga board po na ito ay patungan ng pilak. In the Bible, silver is the symbol of sacrifice or ransom. Kaya doon po sa Biblia, yung pong silver ay o pilak ay kumakatawan po sa sakripisyo o Ransom. yung pagbibigay ng katubusan. Let's look at the Exodus chapter 30, Sa Exodo po, chapter 30, verse 11 and 12. chapter 30, verse 11 hanggang 12. Exodus chapter 30, verses 11 and 12. Would you read? Ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, "Pagbilang mo sa mga anak ni Israel, magbibigay ang bawat isa sa kanila ng pantubos ng kanyang sarili sa Panginoon. Kapag iyong binibilang sila, upang huwag magkaroon ng salot sa gitna nila, kapag iyong binibilang sila." So this ransom is used. The silver was at the time. The silver was used for ransom.
Kaya yung panahon na ito pong pilak ay ginagamit bilang pantubos. So silver indicates the forgiveness of sin, which is done by the sacrifice of Jesus. Kaya ito pong pilak po na ito ay kumakatawan sa kapatawaran ng mga kasalanan. And board indicates the saved people. At yung pong board ay kumakatawan naman po sa mga ligtas na tao. So the holy place is the shadow of the church. Kaya yung pong dakong banal ay kumakatawan sa iglesia. And foundation of the church, the showcase of silver, like a showcase of silver, foundation of the church is the sacrifice of Jesus Christ and the forgiveness of sins done by sacrifice of Jesus. At yung mga patungan naman po ito na may patungan ng pilak ay kumakatawan sa sakripisyo ni Jesucristo. And let's look at the Matthew chapter 17. At pupunta tayo sa aklat ng Mateo chapter 17. Matthew chapter 17, verse 24. Sa Mateo chapter 17 verse 24. So, through the sacrifice of Jesus, the church is started. Kaya sa pamagitan po ng sakripisyo ni Jesucristo, yung pong iglesia ay nagpasimula. And even these days, through the sacrifice of born-again Christian who got saved by Jesus Christ's sacrifice, the church is established. At sa pamagitan din po ng mga ligtas na mga naipanganak na muli, mula po sa sakripisyo ni Jesucristo, yung pong iglesia ay muling naitayo. So, Matthew chapter 17, verse 27. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit upang hindi sila matisod sa atin, pumunta ka sa dagat at maghulog ka ng bituin. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli, at kapag ibinuka mo ang kanyang bibig, matatagpuan mo ang isang siklo. Kunin mo iyon at ibigay mo sa kanila para sa akin at sa iyo. When Jesus discussed about the temple tax, Jesus asked the Peter to go to fish and catch the fish. Kaya sa lugar po na ito, nung sila po ay nasa buwis sa templo, inuutos po ni Jesus na si Pedro ay kumuha po ng maghuli ng isda doon po sa manghuli po ng isda. And Jesus said, when you open the mouth, you will get the 1 shekel. At sinabi po ni Jesus na kapag binuksan mo yung pong bibig ng isda, ay makakakuha ka ng isang siklo. When you catch the fish and open the mouth, you get the 1,000 peso. Kaya kapag kumuha ka ng isda, tas binuksan mo yung bibig, makakakuha ka ba ng 1,000? It's impossible. It's a miracle. Napaka-imposible po ito. Ito po isang himala. Actually, many biblical scholars says this fish probably tilapia. Marami po mga scholar na sinasabi po nila, ito pong isda ay tinatawag na tilapia. Do you like a tilapia? Gusto niyo po ba ng tilapia? In Israel, there are many tilapia. Sa Israel, napakarami pong mga tilapia. And the characteristic of tilapia is when it raise the egg, he keeps the egg in the mouth. At ang katangian po ng tilapia ay kapag sila po ay nangingitlog, papanatilihin po nila ito sa kanila pong mga bibig. When they give a birth, when they, what do you call? Oh, when eggs. no, the hatch. Oh, when they hatch, no egg in the mouth, right? Kaya Hatch. When the kapag sila po ay Ipinanganak? nagpipisa, kapag sila po ay napisa, wala pong itlog sa kanila pong bibig. then he feel loose. At parang nawala The sa fish. kanila lahat ng bagay. That's why sometimes it hold the coin or stone instead of egg. Kaya sa halip na itlog, sila po ay umahawak ng mga barya o kaya naman ng bato. That's why sometimes tilapia is holding some stone or coins. Kaya minsan po yung mga tilapia, sila po ay kumakagat ng po mga bato o ng mga barya. Anyway, what kind of fish is not important anyway. But anyway, it's impossible to get the money from the fish.
Gayunpaman, napaka-imposible po na makakuha ng pera mula po sa isda. But Peter, Jesus, get the money. Pero ito pong si Pedro at si Jesus ay nakakuha po ng pera. Like this, while we are still sinners, we just live as we wish, like this fish. Gaya po nito, tayo po nung pong hindi pa po tayo ligtas, nabubuhay katulad po ng isda. But when we get salvation, God caught us. Pero pagkatapos sa tayong maligtas, tayo'y hinuli ng Diyos. And then, God get something from us, even though it's impossible. At pagkatapos, kinuha po ng Diyos yung pong isang bagay para po sa atin, kahit ito po'y imposible. So, God doesn't accept any time and offering from sinners. Kaya hindi po humingi ang Diyos ng oras o ng handog mula po sa makasalanan. But when we get salvation and offer something we have, God accept it and use it to establish the church. Pero pagkatapos na tayo po'y maligtas, yung pong handog natin ay tinatanggap na po ng Diyos at ito po ay ibinibigay bilang handog para po sa pagtatayo ng iglesia. So let's look at the Exodus chapter 30, verse 16. Punta po tayo sa aklat ng Exodo, chapter 30, verse 16. God command the Israelite to offer all the materials and God accepted. Kaya doon po sa mga Israelita, inuutos po ng Diyos na ihandog yung lahat ng mga materyales po nila at ito po'y tinanggap ng Diyos. So the verse, then through that things, God built the tabernacle. At sa pamamagitan po ng bagay na yon, nagtayo po ang Diyos ng isang tabernakulo. So you shall take the atonement money of the children of Israel Sabi po, at iyong kukunin sa mga anak ni Israel ang salaping pandubos and shall appoint it for service of the tabernacle of meeting. at iyong ilalaan sa paglilingkod sa toldang tipanan. So based on the sacrifice of Jesus, the church started. Kaya alinsunod po sa sakripisyo ni Jesus, yung pong iglesia ay naitatag. These days, as Jesus sacrificed, born-again Christians sacrifice to establish the church. Gaya po nito sa panahon po natin, yung pong mga naipanganak na muli ay nagsasakripisyo para maitatag yung pong iglesia. Now, God willing, the joyfully accept our offering. Kaya masaya po ang Diyos na tinatanggap yung ating mga handog. So actually, without the sacrifice of other brethren before, we cannot gather in this place. Right? Pero sa katunayan, kung wala po yung pagsasakripisyo nung pong handog ng mga kapatiran noon, hindi po tayo makakapagtipon sa lugar po na ito. And through someone's sacrifice, I got salvation. At sa pamagitan po ng sakripisyo ng ibang tao, ako po ay naligtas. Like this, we also want to sacrifice to save other people and prepare the church building. Gaya din po nito, nais na rin po natin magsakripisyo para magligtas sa mga ligaw na kaluluwa at maitatag ang iglesia. And based on this showcase of silver, there are 48 boards. At base naman po dito po sa patungan ng pilak po na ito, mayroon po itong 48 na mga Board. Let's look at the board. may 48 po na board. Let's look at the Exodus chapter 26. Punta po tayo sa aklat ng Exodo chapter 26, Verse 15. sa verse 15 po. Would you read? Igagawa mo ng mga patayong haligi ang tabernakulo mula sa kahoy na akasya. Board? Haligi. Tagalog? Haligi. Haligi? Haligi? Oh, haligi. Then the haligi is made of acacia wood. At yung pong haligi ay mula po sa kahoy na akasya. In the lesson of the tabernacle, one day we're gonna study about acacia wood. Kaya sa pag-aaral po ng tabernakulo, balang araw ay pag-uusapan po natin ang tungkol po sa kahoy na akasya. Acacia wood is pangit. Yung akasya po na kahoy ay napakapangit. And so only board which is made of acacia wood doesn't look good. Kaya yung pong haligi na gawa doon po sa kahoy na akasya ay hindi po maganda. This is just a wood. Ito po ay parang kahoy lang po talaga. But God command to cover that board with a gold. Pero inuutos po ng Diyos na ito po ay lagyan po ng harang sa pamamagitan po ng ginto. Let's look at the verse 29. Sa verse 29 po.
Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Babalutin mo ng ginto ang mga haligi at gagamitan mo ng ginto ang mga argolya ng mga ito na nakabitan ng mga biga at babalutin mo ng ginto ang mga biga. Yes. So even though it looks poor, actually it's covered with the overlay with gold. Pero kahit ito ay napakapangit, ito po'y pinagbabalutan ng mga ginto. That is a shadow of Jesus Christ. Ito po ay anino ni Jesucristo. When Jesus came to this world, nobody recognized he is a Messiah. Nung araw na si Jesus ay naparito sa mundo, wala pong nakakilala na siya ay isang Mesayas. Because he didn't have any beauty. Dahil walang anumang kagandahan sa kanyang anyo. He doesn't look strong. Hindi naman siya mukhang malakas. He was not powerful. Hindi po siya makapangyarihan. That's why everyone despised Jesus and didn't believe in Jesus. Kaya lahat ng tao ay hinahamak si Jesus at hindi po naniniwala sa kanya. But actually, he is God himself and King of kings. Pero sa katunayan, siya po yung mismong Diyos at siya po yung hari ng mga hari. He is overlays with gold. Kaya siya po ay binabalutan ng mga ginto. Though when we get salvation in this world, we are like just wood. Nung tayo po ay naligtas, tayo po ay katulad po ng isang kahoy lang. But in the eyes of God, He will see all of us are overlays with gold. Pero sa paningin po ng Diyos, tayo po'y binapalutan ng napakaraming ginto. Let's look at the 2 Corinthians. Punta po tayo sa 2 Korinto. 2 Corinthians chapter 6, verse 9. Sa 2 Korinto, chapter 6, verse 9. As unknown, yet well known. Wa- In this world, we are not famous. Waring mga hindi kilala, gayon may kilalang kilala. Dito po sa mundo ay hindi pa po tayo tanyag. But in the eyes of God, we are so famous. Pero sa mata po ng Diyos, tayo po ay tanyag. Angel don't know the name of Ricky Martin. Ang anghel ay hindi naman po kilala si Mickey Martin. Ricky Martin? At si Coco. Coco Martin. Coco Martin? I don't remember well. Coco Martin? Coco Martin? Oh. Angel don't know who is Coco Martin. Kaya ang mga anghel ay hindi po kilala si Coco Martin. But he knows who is Brother Arvin. Pero kilala niya kung sino po si Brother Arvin. He knows who is Brother Manuel. Kilala niya kung sino si Brother Manuel. We are so famous in heaven. Tayo po ay talagang tanyag sa langit. When we mentioned our name, they all know, you are the member of Ortiga Church. Kapag binabanggit po yung ating pangalan, alam po nila na ikaw pala yung miyembro ng Ortigas Church. We are so famous. Tayo po ay tanyag. Coco Martin? Coco Martin. Coco Martin po. In the Starbucks, Coco Martin and Brother Arvin drink a coffee together. Kaya doon po sa Starbucks, si Coco Martin, kasama po si Brother Arvin, ay nagkakape na magkasama. Then so many people gathered out of the Starbucks. At napakarami mga tao na nagtitipon sa labas po ng Starbucks. And all of them are very curious. Who is this man? At atang tao, nalilito sila, sino ang taong to? Who's that man? Sino ang taong to? What kind of person he is? He can have a coffee with Coco Martin? Anong klaseng tao to? Bakit siya ay may nakikikape kasama si Coco Martin? Is he actor or singer? Mukha ba to artista o singer? Is he famous? Ito ba'y tanyag? But all the angels will say, who is this man? Pero lahat ng mga anghel sasabihin, sino ang taong to? Is he famous? Tanyag ba yan? Who is that man? Then how can he have a coffee with our brother Arvin? At sino ang taong to at nakikikape siya kasama ang ating kapatid ni si Arvin? In this world, he is famous. Kaya dito sa mundo siya ay tanyag. But in the heaven, in the eternal world, we are famous. Pero sa walang hanggang mundo, tayo po ay tanyag. So next part, in verse 9, Kaya doon po sa susunod na bahagi na verse 9, as dying and behold we live, as chastened yet not killed. tulad sa naghihingalo at narito kami ay buhay, gaya ng mga pinarurusahan, subalit hindi pinapatay. And verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1.
Tulad sa nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may pinayayaman ang marami. Gaya ng walang pag-aari, gayon may mayroon ng lahat ng bagay. In this world, we can have a sorrowful things and the hardship, Dito po sa mundo ay mayroon po tayong napakaraming paghihirap at mga pagluluksa. but eventually, who will have the peace and the eternal joy? Pero sa katapusan, sino po ba yung mayroong walang hanggang kapayapaan pati kagalakan? Born again Christian. Yung mga ipinanganak na muli. Even though we are persecuted and it looks like we have nothing in this world, but we possess everything eventually. Kahit na wala po tayong anumang bagay at tayo po ay inuusig, pero sa katunayan tayo po ay nagmamay-ari ng napakaraming bagay. So born again Christians are like a board which is overlaid with gold. Kaya ang mga naipanganak na muli ay katulad po ng haligi na kung saan napapalibutan ng mga ginto. And do you remember the structure of tabernacle? At naalala niyo po ba yung istruktura noong pong tabernakulo? The altar of burnt offering, the burnt offering is made of bronze, Yung pong handog na sinusunog ay gawa doon po sa tanso. and the holy place is made of the foundation of the board of the holy place is silver, At yung pong haligi doon po sa may pundasyon po na ito ay gawa po sa pilak. and it is all covered by gold. At ito po ay pinapalibutan ng mga ginto. So, this is the way of our Christian life. Ito po yung paraan ng ating Kristiyanong pamumuhay. Bronze in the Bible indicates the judgment. Ang tanso doon po sa Biblia ay kumakatawan sa paghatol. So, the burnt offering, the altar of burnt offering is the place of judgment. Kaya yung pong altar ng handog na sinusunog ay lugar po ng paghatol. So, because Jesus was judged instead of us, all our sins are redeemed, ransom. Dahil sa Yesu Kristo po, yung pong naihandog sa halip po na tayo po ay naging pantubos para po dito. By His sacrifice, He redeemed all our sins. Sa pamagitan po ng kanyang pagsasakripisyo, tayo po ay tinubos sa kanyang sakripisyo. He redeemed. He forgave all our sins. Kaya napatawad niya po yung ating kasalanan, tinubos na po niya. And then Jesus Christ became glorious. At si Jesus, siya po ay naluwalhati. Like this, through the sacrifice of Jesus, we are forgiven. Then, when we follow Jesus, we become glorious. Gaya po nito, dahil po sa bagay na ito ay nagsakripisyo ang Panginoon sa Kristo, ito po ay dahil naluwalhati po ang Panginoon. And God command to connect all the boards. At itinuutos po ng Diyos na ipagkonektahin lahat po ng haligi. Let's look at Exodus chapter 26, verse 17. Punta po tayo sa aklat ng Exodo, chapter 17 po. Chapter 26, verse 17. Chapter 26, verse 17 po. Chapter 26, verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magkakaroon ng dalawang mitsa sa bawat haligi na pagkakabit-kabitin. Ito ang gagawin mo sa lahat ng mga haligi ng tabernakulo. So, all the boards should be binded and connected. Kaya lahat po ng mga haligi ay dapat magkakakonekta. The number of boards are 48. At ang bilang po ng mga haligi ay umaabot po ng 48. Do you know how many ribs we have? Alam niyo po ba kung gaano po karami yung ating po mga ribs? Please count. Kaya pakibilang po yung inyong tadyang. Isang, dalawa, tatlo. Oh, I forgot. Isang, dalawa. How many ribs? Ilan po, gaano po karami yung ating mga tadyang? That is 24. Ito po ay umabot ng 24. So when we combine the man and woman's ribs, there's a 48. Kaya kapag pagsasamahin niyo po yung pong tadyang ng lalaki at ng babae, ito po ay umaabot ng 48. So even number indicates that this is the shadow of the church. Kaya kahit sa mga numero, ito ay kumakatawan sa anino ng iglesia. Let's look at let's look at the Adam and Eva. Kaya tingnan po natin si Adan, si Eva. Let's look at the Genesis chapter 2. Sa Genesis chapter 2,
So how did God make Eva for Adam? Kaya paano kaya ginawa ng Diyos si Eva sa pamamagitan po ni Adan? When God looked at Adam, he's lonely. It Ap- doesn't look good. Nung nakita po ng Diyos si Adan, mukha po siyang nag-iisa at hindi po mabuti. So verse 21, God caused Adam deep sleep. Kaya doon po sa verse 21, pinatulog po na mahimbing ng Diyos ito pong si Adan. Through this sleep, the God took one rib, Kaya sa pamagitan po ng kanyang pagtulog, kinuha po ng Diyos yung tadyang ni Adan. and through that rib, God made the Eva. At sa pamagitan po ng tadyang, nilikha po ng Diyos ito pong si Eva. Then the verse 23, Adam said, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Yes. This is now bone of my bones, flesh of my flesh. Ito'y buto ng aking buto, laman ng aking laman. Then the verse 24, so God said, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Sa 24, kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. So Adam slept. It indicates the death of Jesus Christ. Si Adan po yung natulog, ito'y kumakatawan sa kamatayan ni Jesus. So through the death of Jesus Christ, the church can start. Kaya sa pamagitan po ng kamatayan ni Jesus, yung iglesia ay nagsimula. Eva is the shadow of the church. Si Eva po yung anino ng iglesia. And like Adam says, the church is the bone of bones and flesh of flesh. Gaya po ng sinabi ni Adan, ang iglesia ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. So the church, born again Christians, is like a body of Jesus Christ. Kaya yung pong iglesia ng mga born again Christian, sila po ang katawan ni Jesucristo. That's why when the Apostle Paul persecuted the church, Jesus said, "Why do you persecute me?" Kaya nung araw po na inuusig ni Apostol Pablo yung pong iglesia, sinabi po ni Jesus, bakit mo ako inuusig? Actually, the Apostle Paul just persecuted only born again Christian, not Jesus Christ. Pero sa katunayan, ito pong si Apostol Pablo ay inuusig po yung po mga naipanganak na muli ng mga Kristiyano, hindi naman po si Jesucristo. But Jesus said, "Why are you persecuting me?" Pero sabi po ni Jesus, bakit mo ako inuusig? Persecuting church is persecuting Jesus. Ang pag-uusig sa iglesia ay pag-uusig kay Jesus. Serving the church is serving our Jesus Christ. Ang paglilingkod sa iglesia ay paglilingkod sa Panginoong Jesucristo. Because church, born again Christians are the body of Jesus Christ. Dahil ang iglesia, yung pong katawan ng mga naipanganak na muli ng mga Kristiyano. So do you want to serve the Lord? Kaya nais niyo po bang maglingkod sa Panginoon? If Jesus is here, do you want to cook something for Jesus? Kung si And Jesus treat po him? ba ay nandito, nais niyo po bang magluto para po sa Kanya? No? Ayaw nyo? Then you serve brothers and sisters. Kaya kailangan niyo pong maglingkod sa mga kapatiran. That's the exactly same with serving our Lord. Ito po'y parehas lang po sa paglilingkod sa Panginoon. Matthew chapter 25. Sa Mateo chapter 25, Matthew chapter 25, verse 35. sa chapter 25, verse 25, Matthew chapter 25, verse 35. sa Mateo chapter 25, verse 35, Would you read? sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng pagkain. Ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng inumin. Ako'y taga-ibang bayan at ako'y inyong pinatuloy. Jesus said, when I was hungry, you gave me food. Sinabi ni Jesus, nung ako'y nagutom, binigyan ninyo ako ng pagkain. Then verse 37, Lord, when did we see you hungry and feed you, and thirsty and give you drink? At sa verse 37, sabi, Panginoon, kailan ka namin nakita nagutom at pinakain ka namin? O uhaw at binigyan ka namin ng inumin? It means, when did we serve you? Ibig sabihin, kailan ka namin pinaglingkuran? Then verse 40, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, yamang ginawa ninyo ito sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay sa akin ninyo ginawa.
Yes. When we serve our brothers and sisters, we serve Jesus Christ. Kapag naglilingkod tayo sa ating mga kapatiran, naglilingkod din po tayo sa Panginoong Hesukristo. That's why when we judge it and hate other brothers and sisters, we judge and hate Jesus Christ. Kaya kung hahatulan at kakaayawan po natin ang mga kapatid, ganun din po, hahatulan at kakaayawan din po natin ang Panginoong Hesukristo. If we despise the other brethren, we despise Jesus Christ. Kung hinahamak po natin yung po mga kapatid, hinahamak din po natin ang Panginoong Hesukristo. Because born-again Christians are the body of Jesus Christ. Dahil ang mga naipangnak na muli ng mga Kristyano ay katawan ni Hesukristo. And the Bible says, God command to combine, all the boards. At doon po sa Biblia, inuutos po ng Diyos na magkakapit-kapit o magkokonektado yung po mga haligi. So, we should be united. Kaya kailangan po natin magkaisa. Like all the boards are connected. Gaya po ng lahat ng mga haligi ay konektado. My head command to my hands to hold the water. Yung aking ulo ay inuutos sa aking kamay na uminom ng tubig. But if all the parts argue and fight, the hands cannot achieve the commandment of the head. Pero kung lahat po ng mga bahagi ay nagtatalo-talo, yung pong inuutos doon po sa kamay ay hindi po maisa sa katuparan. You know the Dumatis? 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 Duma? Dumatis? Arthritis. In English term, rheumatism. Thank you, Brother Arvin. Rayuma. Rayuma. Rheumatism. Their body cannot move well. The people's body cannot move well. Yung katawan po ng tao ay hindi po nakakagalaw. It's a rheumatism. Ito po yung rayuma. You know why? Alam niyo po kung bakit? There are so many cells in the body, Napakarami po mga selula doon po sa katawan. and they know they are core cells in one body. Alam po nila na may mga kabahagi sila ng mga selula sa isang katawan. But because of some problems, some cells are interpreted like enemies. Kaya dahil po sa ilang problema sa katawan, yung pong ibang mga selula ay parang nagiging kalaban. So even though they are same cells in the same body, other cell says, "Oh, this is our enemy," so they attack. Pero kahit sila po ay isang selula lamang, iniisip po nila yung pong selula na ito ay kanilang kalaban, kaya kanila pong inaatake. Even though they are normal, no problem, they misunderstand they are enemies. That's why it causes a big pain. Kaya kapag kahit ito ay mukhang normal lang, pero kung iniisip nila na ito po isang kalaban, kanila pong inaatake, kaya ang nagiging problema po nito o kinahihinatnan, yung pong masakit yung katawan. That's the rheumatism. Ito po yung pong rayuma. That's why it's so painful and cannot move the body well. Kaya napakasakit po at hindi po may galaw yung pong katawan. As long as people get salvation, they are our same body, Kaya a pagkatapos part of our body. Kaya mga naligtas, pagkatapos silang maligtas, sila na po yung pong bahagi ng isang katawan. But what if we misunderstand they are our enemies? Pero paano kung hindi natin sila maunawaan na sila yung ating kalaban? I don't like that brother, that sister. And if we argue and fight, then this body has so much pain. Kaya ayoko yung kapatid na yon. Kaya kapag nagkakaroon po ng problema, katulad po ng ating katawan, nagkakaroon po ng napakasakit. Jesus will be so sad and so painful. Nalulungkot po ang Panginoong Jesus at siya po ay nasasaktan. And if we argue and fight, we cannot achieve the will of God.
Kapag tayo po ay nagtatalo-talo at nag-aaway-away, hindi po natin maisa sa katuparan yung pong gawain ng Diyos. Let's look at the Ephesians chapter 2. Tingnan po natin sa Aklat ng Efeso chapter 2. Ephesians chapter 2 verse 20. Sa Efeso chapter 2 verse 20. Would you read? Na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong patnulok. The Jesus Christ become a chief cornerstone is the basic foundation. Si Jesus po ang batong panulok na siya po yung pinaka-basic na mga pundasyon. Jesus is the showcase of silver. Si Jesus po yung haliging pilak. Jesus is the foundation of the church. Si Jesus po yung pong pundasyon ng iglesia. And since he died on the cross, all the saved people become a part of his body and his building. At mula nung araw na siya po ay namatay doon po sa krus, lahat po ng mga naipanak na muli ay nagiging iisang bahagi na katawan ng iglesia. Then if all the parts are not tightly connected, this building will be collapsed. Pero kapag ang mga bahagi po na ito ay hindi po magkakakapit ng maayos, ito po ay magkakaroon ng problema. The verse 21 and 22, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa kanya, ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon. Na sa kanya, kayo rin naman ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Here is the bridge. Mayroon pong tulay. And this bridge has a many part and very tightly connected. Ito pong tulay po na ito ay napakaraming mga bahagi at ito po talaga ay magkakapit-kapit. That's why many people staying here can cross to here. Kaya lahat po ng mga taong nananatili dito ay maaari po sila makatawid doon po sa kabila. But these all the parts fight and become loose. Pero kung yung pong bahagi po na ito ay nag-away-away, sila po ay mawawasak. Then one day it collapses. At balang araw, sila po ay masisira. Then nobody can cross the bridge. At wala na pong makakatawid doon po sa tulay. If the brothers and sisters love each other and work together, we can guide so many people from sin to Jesus Christ. Kaya kung ang mga kapatid ay nagkakaroon ng pagmamahalan sa isa't isa at kumikilos na magkakasama, may isa sa katuparan po nila tulungan yung pong ibang mga tao sa harapan po ni Jesucristo. We can achieve the will of God. May isa sa katuparan po natin yung kalooban ng Diyos. But if we hate each other and misunderstand each other, then church cannot achieve the will of God and save any lost souls. Pero kung magkakaaway po yung pong bawat isa at hindi po tayo nagkakaisa, yung pong iglesia ay hindi po hindi po magkakaroon ng pagkakaisa at hindi po makakapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Let's look at the Ephesians chapter 2. Punta po tayo sa Aklat ng Efeso chapter 2. Ephesians chapter 4. Sa Efeso chapter 4. That's why the Bible says, Ephesians chapter 4, verse 3. Would you read? Na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. So we have to keep our unity. Kaya kailangan po natin mapanatili ang ating pagkakaisa. When we get salvation, whether we want or not, God already make all of us one body. Nung araw na tayo po ay naligtas, kahit gustuhin natin o hindi, pinagkaisa na po tayo ng Diyos bilang isang katawan. But we have to keep the unity. Pero kailangan natin panatilihin ang pagkakaisa. Not like a rheumatism, we must not fight and attack each other. Hindi katulad po ng may rayuma, na parang tayo po yung nag-aaway at nagkakawatak-watak. Then what's the best way to keep our unity? At ano po ang pinakamagandang paraan para mapanatili ang pagkakaisa? Let's read the verse 1 and 2. Kaya doon po sa verse 1 hanggang 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, na may lubos na kapakumbabaan at kaamuan, may pagtsatsaga na magparaya sa isa't isa sa pag-ibig. Yes. Lowliness. Kaya sabi po, Humility. kailangan po ng kapakumbabaan. When we humble ourselves, we can forgive others very easily.
Kapag pinakumbaba po natin yung ating sarili, madali po natin mapapatawad yung pong ibang tao. When we humble ourselves, we can easily accept our fault. Kapag tayo po ay nagpapakumbaba, madali po natin tanggapin yung ating pagkakamali. When we humble ourselves, we can serve other brethren, the brothers and sisters. Kapag pinapakumbaba po natin yung ating sarili, masigit pa po natin panaglilingkuran yung pong ibang mga kapatid. So the Bible says we have to keep our unity. The first way, the best way is lowliness. Kaya pa- Lowliness. Kaya isa po sa paraan para mapanatili natin yung pagkakaisa, yung pong kaamuan. Yes, we should be humble. Kailangan po natin magpakumbaba. Today we study about the tabernacle, the part 1. Kaya ngayon pinag-aralan po natin yung tungkol sa tabernakulo. Ito po ay unang bahagi pa lang. Based on the sacrifice of Jesus Christ, we got salvation. Alinsunod po sa sakripisyo ni Jesucristo, tayo po ay naligtas. Now, through our sacrifice, we can also save the losers and establish the church. Ngayon, sa pamamagitan naman po ng ating sakripisyo, maaari po natin maitatag yung pong iglesia at makapagligtas na ligaw na kaluluwa. And like all the boards are connected, we should be united. Gaya po ng lahat ng mga haligi, kailangan po natin magkaisa. Tama po ba? Let's pray together. Tayo po ay manalangin na.